kaibigan, meron akong magandang tips para sa hilo, vertigo, dizzy kayo, di ba? Parang nalulula, parang matutumba. Una-una po, tatlong bagay ang ginagamit ng katawan natin para hindi tayo mahilo at may balanse. Una-una yung mata. Kung ano nakikita, yan ang sinasabi sa utak, uy, nakatayo ka, uy, nakaupo ka. So yung mata, number 1, for balance. Number 2, yung katawan natin. Nakatayo ako, yung paa ko nakalapat sa sahig. Yan ang nagsasabi na nakatayo ako, nakalapat, or nakahawak ako. So that's a second sense for balance, katawan. Pangatlo, meron tayo tinatawag sa tenga, yung equilibrium natin. Yung tenga, pag wala tayong vertigo, walang problema sa tenga, gumagana yon. Yung tenga nagsasabi, nakatingin ka sa kanan, nakatingin ka sa kaliwa. So mata, katawan, at tenga for perfect balance para hindi ka matumba. Ang problema ngayon, pag nagka-problema dito sa tatlo, let's say sa mata, itry nyo po, kung nakatayo kayo, tayo, pikit ang mata. Yan pinikit ko mata ko, parang matutumba na ako. Kasi umaasa na lang ako sa paa at sa tenga. Nawala na yung sa mata ko eh. 'Di ba? Medyo imbalance na ako. Sa gabi, pag gumising kayo, iihi kayo, madilim na madilim. Para ka na rin walang mata eh. 'Di ba? Kaya nga hindi ka balanse. Ano gagawin mo? Let's say, lagi 'to nangyayari sa akin, naghihilamos, 'di ba? O nagsha-shower, pikit ang mata. So walang balance. Ang gagawin ko, pag naghihilamos ako, pikit, 'di ba? Parang unstable ako. Hita ako, dinidikit ko dun sa lababo. Yan Pag yung hita ko nakadikit, pati pa ako nakalapat, more balance na siya. Okay? Pag naliligo naman, so pikit ang mata, 'di ba? May sabon eh. So para hindi ako matumba habang naliligo, yung siko ko minsan dinidikit ko sa dingding. Pwede sa side, pwede sa harap. Pag nakadikit 'yan, dikit ang paa nakalapat, tapos nakadikit yung siko ko, mas balance ako. Or kung gusto nyo naliligo para hindi rin matumba, mas balance pa nakaupo. Pag nakaupo kasi mas balance. Bakit? Pakita ko sa inyo Upo ako. Pag nakaupo ako, di ba? So, katawan, mata, tenga. Let's say yung tenga stable. Pag pinikit ko ang mata ko, nakaupo ako, baliwala eh. Kayang-kaya ko, hindi ako mahihilo. Alam nyo bakit? Pag nakatayo ako kanina, pinikit ko mata ko, di ba, medyo unstable. Pero pag nakaupo, hindi kayo mahilo. Una-una, paa mo nakalapat sa floor. That's one. Puwet ko nakalapat sa upuan. Nakadikit na naman. Siko ko nakapatong dito. Di-stable na naman. Likod ko nakalapat. So, ang daming parts ng katawan ko, likod, puwet, kamay, paa, nagsasabi, nakaupo ako. So, kahit wala yung mata, stable ako. See? So, yan ang sinasabi ko. Pag madilim sa gabi, kaya gusto ko nga sa gabi, medyo may ilaw kayo, gamitin nyo itong tatlong sense. Mata, katawan, at stable lang yung tenga, walang vertigo, walang BPV, para hindi mahilo, hindi matumba. Okay, so yung nakaupo, maganda yan, di ba? Meron pa akong dagdag tips. Pwede kayo mag-rubber shoes. Pag rubber shoes, kasi kung nakapaa lang kayo, medyo hindi ganun kaganda ang lapat ng paa eh, di ba? Paano, baka may arch, hindi masyado. Pero kung naka-rubber shoes, very stable. Kaya mga seniors, may edad, di ba? Lahat naka-rubber shoes. Mas stable, mas lapat. Di ba? Mas may kapit sa floor. Isa pa, mayroong mga exercises para maging mas stable. Isang exercise, yung stand on one leg. One leg lang, naka-stand o mga 10-15 seconds. Kaya mo dapat yan. Pwede natin gawin yan. Pero bukas ang mata. Pag pinikit mo, medyo mahirap masyado. Pero yung iba, kaya. Tapos yung iba naman, naglalakad ng one straight line for balance din yan. So, another tip para maging mas balance, una-una ay dapat nakafocus tayo sa ginagawa. Minsan, naglalakad tayo, hindi natin iniisip, di ba? Kaya, nung isang araw nga, paatras-atras ako, hindi ko nakita, may lamesa, nabangga nga ako dito eh. Diba? Paano? Wala sa utak mo, iba iniisip mo eh. So, dapat present ka. Okay? So, number 1, nakafocus para hindi mahilo, matumba. Dapat din hindi puyat, kompleto sa tulog. Kasi kung puyat ka, mas lula, mas dizzy ka. Pangatlo, yung salamin. Dapat okay yung mata mo, hindi malabo yung mata mo. Kasi parang tayo, may edad, di na natin masyado makita yung malapit.
mas lula ka eh. Kasi blurred eh. 'Di ba? Minsan nga sa CR, 'di ba? Pupunta ka sa CR ng lalaki, 'di ba? Tapos di mo mabasa yung letra. Nakakahilo, paano blurred eh. Pero kung magsasalamin ka, mas hindi ka mahihilo, eh no. Mas hindi ako hilo. Paano kita ko kasi? So yun po, papakita natin yung mga tips na paano pang gagawin para sa hilo. Tulad ng sinabi ko po, 3 bagay kailangan nyo para hindi mahilo. Mata, number 1. Okay, bukas ang mata. Number 2, katawan. Nagbibigay ng balance. Mata, katawan. At pangatlo, yung tenga. Okay, yan ang bibigay. Meron tayong mga otolith dyan. Yan ang nagsasabi, nakatingin ka sa kanan, nakatingin ka sa kaliwa. Sa mga may vertigo, BPV, minsan nagloloko to. Okay, nagloloko to sa tenga. Kaya nga po, pag nagloloko yung sa tenga, let's say, nag-vertigo ka, nahilo, umiikot, di ba? Bukod sa pag-inom ng mga tableta, like beta-histine, may tulong din yung vitamin B complex, turo yan ni Dr. Jim D. Magila, ENT doctor sa beta-histine, vitamin B complex. Meron pang treatment tayo sa vertigo kasi nga nagloloko to sa tenga, dapat bukas ang mata. Ibig sabihin, pag nahilo kayo, ang tendency natin, pikit yung mata, mali po. Kasi yung tenga mo nga, nahilo na nga, tapos pinikit mo pa mata mo, lalo kang matutumba. So, bukas lang ang mata pag nahihilo, tingin lang sa malayo, maganda nakaupo, nakalapat yung katawan dito sa silya, likod, paa, hawak pa ako dito, very stable, bukas ang mata. Yan. So, diyan ka hindi mahihilo. Okay? So, gamitin ang mata at katawan para maging mas stable. Ito yung mga tips na tinuro ko sa inyo kanina, di ba? So, ito po, yung mga vertigo, matutulungan natin. Itong wala sa balanse at mga lightheaded. Okay? So, sana po nakatulong to para iwas aksidente. Alam nyo, aksidente talaga, napakalaking problema. Marami natutumba, na babagok yung ulo. So, iwas po tayo.